wondering kung okay to si Cashbar ha, then you have come to the right channel, guys. Because marami kayong dapat malaman dito kay Cashbar. Kaya huwag niyo munang i-download. Shady siya. Yun yung first impression ko sa kanya. Dapat panoorin niyo yung video na to. Do this bago kayo mag-download. Legit check nyo yung isang loan app. So, napunta ako dun sa list of recorded online lending platforms sa website ni SEC. Sadly, si Cashbar, hindi po nakalista dun. Even yung pangalan ng developer or company behind this loan app or app, wala rin dun. So, pag ganun guys, dapat it's a sign na para meron kayong more information, di-download mo pa rin siya. Kaya pagkatapos ko siyang i-download, lumabas yung kanyang privacy policy. So, kailangan mo yung i-agree para kayo magpatuloy. Naghingi po siya ng phone number at saka i-click mo yung get code para makuha mo yung code. Kakaloka. Kasi nung pumasok yung code, kaagad siya classify ng cellphone dun sa spam. At hindi siya guys nagpagawa ng password. Imagine! Walang password. Phone number tsaka code lang. Parang hindi siya secure. But anyway, ako pa rin ay nagpatuloy. Kaya yun, nung nag-open siya, hindi pala siya si Cashbar yung nagpapautang. Bali siya yung middleman or third party. So, ito may lumabas na iba't ibang mga loan apps. So, every time nini-refresh ko siya, umiiba yung sa baba. So, first, si Easy One. Pagkatapos, nung ni-refresh ko, ayun, naging si Peso. So, naman, loan apps na to, wala naman dun sa website ni SEC. So, naduda-duda siya, guys. Visit nyo yung mga reviews nyo sa Google Play Store at doon pa lang, masisense nyo na parang may something sa kanya. Moving forward, kaya yun, may lumalabas na iba't ibang loan apps doon sa baba. Meron pa siyang instructions na ganito daw. Yung APK ng website, ng app, yun yung ida-download mo. For example, mag-click ka dito kay VPeso. Dadalhin ka niya, mag-open po siya ng isang browser kung saan mada-download mo yung app. Bibigyan ka niya ng link ng app. Tapos pag ibabak mo guys may kung ano-anong ads na lumalabas. So, duda na ako. Try ko na si VPeso i-download from Google Play Store. Pero yung nakakapagtaka, doon mo siya kukunin sa Play Store, parang hindi naman siya loan app. Sinubukan ko si Easy One. Sabi ko, ba't i-download ko yung APK, that link, kung pwede ko naman siyang i-download sa Google Play Store, diba? Kasi at least doon, matcha-check siya ng phone kung harmful siya o hindi. Punta ako ng Google Play Store, hinanap ko si Easy One, andun siya. Pero yung sabi, budgeting app daw siya, budgeting or accounting app siya, hindi siya loan app. Kung sa Google Play Store mo siya i-download. Bukan ko, naghingi rin siya ng phone number at then code ulit. Walang password dito. Pero pag binuksan mo siya guys, hindi siya loan app. So, asan yung loan app dito? Parang may tinatago yung loan app na to. Try ko nga kung yung APK yung ida-download ko. So, tinry ko si VPeso. Kung mag-i-install ka ng app, gamit yung link na binigay niya ni Cashbar, yung loan app yung mada-download mo. Pero kung dadaan ka ng Play Store, it's a totally different app. So, parang may tinatago siya ha. Yung APK ni VPeso, lumabas nga na loan app siya. Merong apply now button, na-click ko doon. And then, yung apply now, yung first, yung mga hiningi ng information. Email, education, date of birth, loan purpose, type of residence down. And mind you guys, humihingi po siya ng profile ng Facebook nyo. So, shady na nga, hihingin pa yung Facebook nyo. At mukha siyang very, very familiar, guys, Mukha siyang si HiPeso. Yung previous video ko para ma-compare nyo. But anyway, siya ng work information, kung yung information ng bahay nyo, tinatanong nyo, rented, on PG. Anong PG? Parental guidance. Yun ba? Pag tumitira ka with your parents, parental guidance. Sabihin mo, unemployed, dapat mag-fill in ka pa rin ng work information. So, hingi po siya ng 4 contact information. Information. Tapos, i-contact daw niya kung hindi ka, yung mga 4 na to, kung sakaling hindi ka nila ma-reach. Nasa inyo yan, kung gusto nyo mag-proceed. Pero kung mag-proceed ka, hingi siya ng picture ng ID nyo, saka yung handheld photo. So, sabi ko, wala akong tiwala sa loan app na to. Alam mo naman, bigay ko yung mukha ko, tapos yung cellphone ko. Ayun, pinicturean ko yung paa ko, guys. IDs pala na hinihingi niya are these. Ayan. Mukhang si HiPeso nga siya. Kaya yun, congratulations! 10,000 ka agad! Yung sabi niya credit limit ko. Bongga. Kahit na picture ng paa ko, guys, 10,000 pa rin yung offer. So, click continue to apply. Lalabas yung disbursement methods. Ayan. HiPeso na HiPeso. Familiar talaga siya. Kasi ito po yung may mga fees, yung mga disbursement channel. Yung pinakamahal dyan is yung MD William tsaka RD Pawn Shop. Umiba yung offer niya. So, kung hindi na 10,000, 2,000 yung in-offer sa akin. Siyempre naman, walang loan app na magpapahiram sa'yo kaagad ng malaking amount kahit na, kung first time mo. So, kanina, yung 20,000,
na sabi niya, pwede niya ipahiram, naging 2,000 na lang. Pero guys, wag na kayong mag-continue. Ito lang naman yung gusto ko makita eh. Mabibigla kayo guys kasi ang mahal ng service fee niya. So 2,000 na loan yung ikakatas niya, yung platform service fee niya is 840. Hindi pa dun kasali yung 130 na fee kung mag-i-MU Willier ka. Kaya kung mag-i-MU Willier ka or RD Pawn Shop, kalahati na yung matitira, 1,030. So, loan period, 150 days daw yung nakalagay. Pero nasa baba, guys, after 7 days, bayaran mo lahat. Wala lang. Ayoko dito. As in, shady siya. So, first of all, as a third party, hindi po siya rehistrado sa SEC. I mean, wala po siya dun sa list of recorded online lending platforms. Tapos, yung mga sinasuggest niyang mga loan apps, wala din sa SEC list of recorded online lending platforms. Tapos, yung mga loan apps na pipiliin mo, hindi ka dun sa app mismo mag-a-apply. Pero bibigyan ka niya ng link kung saan mo i-download. At pag dinownload mo naman yung link, may lalabas na warning dun sa cellphone mo. So guys, konting ingat po ha. Pag ganito yung loan app, it's a sign. Hanap ka na lang ng ibang loan app na bibigyan mo ng personal information mo. So, I hope guys, wag kayo basta-basta maniwala sa mga clickbait na mga thumbnails dyan na yung nakasmile pa yung nasa thumbnail. Kilatisin mo na yung loan app. It's a sign to run. Most especially kung wala dun sa SEC yung isang loan app. Pero nasa inyo pa rin yan. Kasi decision nyo naman yan. Yung sa akin, again, right expectations lang. Kaya kung hindi ka pa subscribe sa channel ko at gusto nyo maging careful bago kayo mag-utang sa isang loan app, kasi hindi joke yung pag-uutang guys. It's a responsibility and it can affect our future. Then subscribe kayo sa channel ko. Because here, we set right expectations. So that's all for now. I hope meron kayo natutunan. If you appreciate this video, leave it a like. And I'll see you on my next vlog.